kailanman hindi magbabago. Alex! Alex, sandali! Halika! Saan ka pupunta? Taga DSWD po kami. Nakita po namin si Alex na pakalat-kalat sa lansangan. Kung kayo nga po ang ina niya, bakit niyo siya pinababayaan? Hindi. Nagkaroon lang kami ng konting hindi pagkakaunawaan. Hindi ba, anak? Huwag niyo kunin anak ko to. Anak, magsalita ka. Huwag niyo kunin anak ko to eh. Anak! Kayo ba ay naniniwala na ang puso ng bawat isa sa atin ay nakalaan lamang para sa iisang tao? Ibig sabihin ba nito, hindi na tayo maaaring magmahal ng iba? Ngayong gabi, masasaksihan natin kung gaano kalawak, kalalim at karami ang iba't ibang klase ng pagmamahalan na maaaring ibahagi ng iisang puso. Isa na namang madamdaming totoong kwento tungkol sa isang ina na sa kabila ng masidhing kahirapan sa pagtataguyod ng kanyang sariling mga anak sa lansangan, nakuha pa niyang mag-alaga ng hindi lang isa kundi 13 pang mga hindi niya kadugo. Dito lamang po yan sa episode na pinamagatang Ang Nanay sa Kalsada, The Emeline Baclao Story. Ayan, tulog tawa. Tatakas ka! Tatakas ka na mo! Hindi kayo makakatakas! Mamapatay ko muna kayo bago kayo makatakas! Ulit! Hindi kayo makakatakas! Mamapatay muna kayo bago kayo makatakas! Alex! Alex, dito ka lang. Uwi mo si nanay. Nay! Nay, bakit po? Nay! Nay, bakit po? Nay, ano pong nangyari? Dito ka lang. Nay, napanaginipan niyo na naman po ba ang tatay? Nay, huwag niyo na po siyang isipin. Matagal na po tayong nakatakas sa Bicol, Nay. Malayong-malayo na po tayo sa kanya, ha? Naku, Nay! Kaya kayo binabangungot eh! Kulang lang kayo sa ligo eh! Tara po, maligo po tayo sa swimming pool natin! Swimming pool? Wala naman tayo swimming pool, ah. Tara po tayo, Nay. Tara na po, Nay. Maligo na tayo. Ha? Tara na po! Tara na, dali. Hey. Swimming pool? Halika na. Halika na muna dito. Dali. Pasensya na kayo mga anak, ha? Hanggang ngayon, dito pa rin tayo nakatira sa park. Hayaan nyo kapag nakakita ako ng magandang pagkakakitaan, lilipat tayo. Dun sa may kuryente, dun sa matibay na bubong, at saka sa may malinis na tubig. Nay! Hindi na po alalahanin yun! Mas ayos na po sa amin dito! Mas masaya! Walang matatali, may libreng kalituan, at ang lawak pa! Kami, prinsipe, ikaw, Reyna! Reyna ng mga bantura! Kaya ligo-ligo din, Nay, pag may time! Medyo nabantog na po kayo eh! Paglay na ako ng baho, tayo ang prinsipe ng kulit. Sige na. Magsipasok na kayong lahat. Maglilinis pa ako dito sa park. Tayo na. Baba na. Nasa inyo na yung baon nyo, ha? Nasa inyo na yung baon nyo. Babay po. Babay po, Nay. Bye. Oh, sige na, pasok na. Nay,
Kung tumigil na po kayo ako sa pag-aaral, samahan ko na lang po kayo sa pangangalakal niyo. Naawa na po kasi ako sa inyo eh. Allen, hindi pa sinabihan na kita na kahit anong mangyari, walang hihinto sa inyong lahat. Huwag niyo intindihin tong paghihirap ko. Ang intindihin niyo yung pag-aaral ninyo. Kaya mahirap, kaya mayaman ang pag-aaral, responsibilidad ng magulang. O ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Pasok na. Sige po. Amy, ganda umaga. Oh, kagawad. Naku, siguro kung wala kang kalat-kalat na nitong park, tsaga-tsaga mong linisin to bago ka pumunta sa pangangalakal. Kasi parang bayad ko na rin to sa libreng pagtira namin dito. At saka isa pa, parang tahanan na rin namin tong park. Sige, paano? Salamat. Bantay pa ako sa barangay. Sige, tanong buboy. Nag-aaral ang mga anak mo. Opo. Yung apat, Opo. nag-aaral lahat. Opo. Dahil sa pangangalakal mo. Pangangalakal ko po. Pagkain, paano? Minsan lang po talaga kami kumain maghapon. Tanghali lang po. Sa gabi, pag nagsaing po ako ng 3/4 na bigas, pag may natira sa gabi, salamat. Oo. Pag walang natira, wala pong naghahanap sa mga anak ko. Pinaliwanag ko sa kanila, nakako, pag meron akong pinakain sa inyo, kakain tayo. Pag wala kayong nakikitang linalabas kong pagkain, huwag kayong magtatanong. Pasensya na lang. Ibig Opo. sabihin, wala. Opo. Hindi po sila magtatanong. Kahit matulog na po kami noon, hindi man po yung, ma, gutom ako, ma, ano pagkain. wala. Hindi po. Galing ano. Hindi po sila Ikaw, magtatanong. mabait naman ang mga anak mo. Sa kanila po ako lumalakas ng loob. Sige, yan. Sige. Sina. Sige, yan. Oo. Yan, dito. Yan. Yan, oh. Wag, dito. Sa bahay natin. Oo. Mama, pulis! Mama, pulis! Mama, pulis! Mama, pulis, parang awa niyo na. Parang awa niyo na. Huwag niyo gabayin yung bahay namin. Mrs. Illegal ho talaga magtayo ng tirahan dito. Public place ang park to eh. Mama, pulis! Wala po kami ginagawang masama. Mabuting tao kami. Mabuting tao kami. Wala kami ginagawang masama. Lalo na yung mga anak ko. Kasunod lang po ako Lalo sa na yung mga anak ko. Kung gusto nyo, yung mga anak ko, matutulog dyan. Ako doon na lang ako sa kalye. Mama, pulis! Parang awa niyo na. Mga anak! Pulis! Yung maligyan! Huwag yan! Huwag yan! Mga basura na yan. Ano yung baba? Kung sa inyo basura to, kaya malat to sa amin. Kunin niyo na yung bahay namin, huwag lang to. Kami yung kuya. Tigil ang bubuhay namin. Kuya, akin na kuya. Akin na itong kuya. Ibigay niya. Jama, oh. Dali niyo yan. Nasaan na yung ano natin? Ang mga anak. Nasaan na? Wala na yung mga banig natin. Kunin niyo yun. Huwag kayo magtira. Yung mga kumot natin, kunin niyo. Oh, ito mga anak. Nay! Nang gabing yon, sa kalsada na naman, nagpalipas ng gabi sina Nanay Emmy. Pero pagkaraan lamang ng ilang araw, dahil wala pa rin silang matuluyan, bumalik si Emmy at ang kanyang mga anak sa park.
Oh. Gusto niyo ba ng kumot? Ako masyadong malamok dito eh. Pinaparentahan niyo ho ba to? Ay, Naku, wala ho kaming pera. anak ko hindi. Kaya lang baka kayo magkasakit sa kagat ng lamok. Kaya, ayan, magkumot kayo. Talaga ho? Oo. Salamat po. Teka, bakit ba kayo kasi nagtsatsaga dito na matulog? Pati kayo umuwi sa inyo, baka hinahanap na kayo ng mga magulang nyo. Eh, hindi po kasi kami pwede umuwi. Nagtanan na ho kasi kami. Ganun ba? Oh. Parang madilim na yung langit eh. Parang uulan. Mababasa kayo dito. Kung gusto nyo, dun muna kayo matulog dun sa mansyon ko. Mansion? Oo, mansyon. Mansion? Sige, umalis ka! Iwan mo na ako! Alam ko naman, umpisa pa lang na hindi mo ako mali. Maghanap na lang ako ng ibang lalaki! Ano? Maghahanap ka ng ibang lalaki? Oo, yung hindi duwag na Ulitin mo nga katulad yung sinabi mo! Magpapalit mo! Oo! Hindi yung duwag na katulad mo! Ulitin mo sinasabi mo! Ipagpapalit mo! Ha? Wag! Subukan mo saktan siya. Makikita mo yung hanap mo. Ni Katiting, wala kayong dahilan na para saktan ng mga babae. Kain ka marami. Tara na. Aling Emmy. Sorry ho sa pambubulahaw namin kagabi. Okay na rin po pala kami ni Tintin. Salamat rin po pala sa pagpapatuloy sa amin. Pabuti naman at nagkasundo na kayo. Saan pa kayo pupunta niyan? Hindi pa nga ho namin alam eh. Bahala lang ho kung saan muna kami. Sige po. Salamat po. Sandali. Kung talagang wala na kayong matutuluyan eh, pwede naman kayo magtyaga dyan sa mansyon ko. Talaga po, Aling Emmy? Pwede po kami dito tumira? Okay lang po kami mag-stay muna. Naku, Aling Emmy, salamat po. Hulog po kayo ng langit sa amin. Salamat po, Aling Emmy. Nanay Emmy na lang. Nanay Emmy na lang itawag niyo sa akin. Nanay Emmy. Sobrang bait niyo, Nanay Emmy. Pero, ayoko na nagsasakitan kayo, ha? At hindi ko kinukonsinte yung pagtatanan ninyo. Kailangan humarap pa rin kayo sa mga magulang nyo. Sigurado ko, hinahanap na kayo ng mga yon. Opo. Salamat po. Salamat po, Aling Emmy. Nanay Emmy. Salamat po. Sige. Bakit kasi sumama ka pa? Nay, wala naman po akong pasok ngayon eh. Tsaka, iyan nyo na po ako nang tumulong sa inyo. Kahit pa minsan-minsan lang. Lalo na ako ngayon, mas madami pa po ang obligasyon nyo. Siksikan na nga po tayo sa barang-barang nating bahay. Isang kahig, isang pa tayo sa bahay, tapos mag-aampon pa kayo. Baka ba naman, anak? Nakakatulong din naman sa paghahanap buhay ang si Tintin at si Ed. Tsaka anak, parating mong tatandaan, ang pagtulong, wala naman yan sa mahirap o mayaman. Pero anak ha, buti nga maswerte tayo eh. Kasi nakakaraos tayo sa pang-araw-araw.
Hindi nagpapapaya ang Diyos sa mga nagbibigay. Yung tatay mo. Dito ka lang, no? Ay, sino ba yung lalaki yan? Tatay nito. Yun naman ho pala eh. Bakit ho parang takot na takot naman po kayo sa tao yun? Demonyo yun. Parang impyerno yung buhay namin doon. Demonyo yun. Yan ang itsura mo, ha? Kung gagawin ka! Nakapasura ka, ha? Kasi medyo pinibenta ko, Han. Ang sabihin mo! Pinipintiyon mo ko! Naglalaki ka! Tay, sasabi po na totoo si nanay. Kasama niyo po ako kanina. Nagtatagpa mo ba itong babae ito? Tumigil ka na. Tama na! Manalo ka rin sa pumunta. Baka madamay ka pa. Kaya naman po yung sinasabi ko na eh. Kayo na nga po ito naghihirap nagtatrabaho. Tapos ayun, naglalasing-lasing lang. Sino ka mong bata ka, ha? Sumati ba Tama na! Tama na! Tama na! Tay! Tay, araw-araw, para kami nakikipagpatera kay kamatayan. Gusto kong gumanti. Gusto kong bumatay ng tao. Kaso pag nakulong ako, paano yung mga anak ko? Kaya tumakas kami. Tapos, kaya dito kami nabatpad. Dito, yung bahay namin, kahit ganyan yan. Para kami nasa langit, kasama yung mga anak ko. Kaya po pala ganun na lang yung galit niyo sa akin nung sinubukan ko saktan si Tintin. May bago kayo nanirahan sa lansangan kasama iyong mga anak. Kamusta yung buhay mo noon? Ang tawag po sa akin noon, patong-patong. Ano yun? Kasi nakaduster ako, nakapatong pa po yung palda, naka-shorts pa po ako. Bakit? Super pampaghigpit niya sa akin, hindi ako pwedeng magpag-usap sa mga lalaki. Naghigpit sa'yo ng sobra. Opo, parang hindi ko na kaya, kako. So makatuwid, iniwalayan mo yan eh, no? Opo, iniwalayan ko po. Yung asawa mong yan. Nakapag-asawa ka ng pangalawa. Opo, Tama? opo. Kamusta naman ang turing sa'yo ng pangalawa? Pag lasing ho siya, hindi ka nagagalaw sa higaan mo. Bakit? May tubo na po siyang hawak-hawak. Dahil? Pasensyaan tayo, sabi niya. Ibig sabihin nun, kahit umihi ka, huwag ka na pong tatayo. Dahil? Basag nga po yung ulo ko. Talagang, yan, nakita po ng mga anak ko. Yung dugo talagang maagos sa pader. Binubuhusan pa niyang gas yung bahay namin, susunugin daw Asma niya. yan, Sam. Kaya po, yan, sabi ko, Diyos ko, kakong ganun, parang ito na yung kalbaryo ko, kako. So, nilayasan mo rin yan. Linayasan ko po. Yung lumaki na po yung anak kong bunso. Halika na rito. Sagutin na natin to. Basahin mo tapos sagutan mo, ha? Maria, older sister, was Oo. in the Ano? hospital. Ano po Teka, to? teka. Animals. Ano daw, animals yung nakikita mong nakaano sa tubig. These animals live. Ano? Hello po. Hello po. Nanay Emmy. Hello po. Oh, Hello po. Hello po. kamusta? Ano ng balita? Nanay Emmy, may maganda ho kami balita. Nakapagpaalam na po kami sa magulang namin. Pinayagan na ho kami ni Tintin. Aba talaga? Naku, masaya ako para sa inyo. Ano na bang balak nyo? Aalis na ba kayo? Naku, hindi po, Nay Emmy. Napag-usapan ho namin ni Ed na habang wala pa kaming matinong plano,
dito na muna kami sa mansyon. Kasi dito sa mansyon, walang problema. Mabuti naman. Eto nga. Tulungan mo nga ito. Anong subject ba yan? Ito naman po yun. Ay, ito, ano ba yan? Nahirapan po ako nito. Ano to? Sabi niya sa akin kanina. New baby girl. Oh, sige, Ope. Ayun ho, may... Ay, Nay, bakit po? Bakit po, Nay? Nay! Nay, bakit po, Nay? Nay, bakit po? tao po! Tao po! Sir, walang tao dito, sir. Brad, pwede mo magtanong? Sige, oh. May nakapagsabi kasi na madalas daw nakikita itong babae itong dito. Baka naman nakita mo. Oo, kilala ko to. Nakita ko to kanina, sinasakay sila sa van. May mga kasama silang social worker. At sa pagkakaalam ko po, yung bus na yun pupunta sa Maynila. Ka-turnover yata sila sa DSWD. Sayang ho, hindi nyo naabutan. Bakit ho ba? Ano-ano niyo ho ba itong mga to? Wala. Salamat. Chief, wala na daw dito eh. Baka dalhin sa Manila. Kung gusto nyo, sir, mag-file na lang kayo ng missing person. Para po may report po natin sa Maynila. Sama na po kayo sa amin sa presinto. Tara, sir. Tara. Laking pasasalamat ni Nanay Emmy kina Ed at Tintin. Dahil sa pagkakataong ito, sila naman ang natulungan ng magkasintahan. Lilipas ang mga araw at isa namang naliligaw ang landas na nilalang ang kaaawaan ni Nanay Emmy. Gusto mong lugaw? Gising. 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 Uy, ikaw rin. Gusto niyo lugaw? Ha? Oh. Ito. Gusto niyo pa ba? Marami pa akong niluto doon. O baka gusto niyong pupupin ko na rin kayo? Yun nga lang, ipapangako niyo hindi na kayo magbibisyo. Sa ikalawang pagkakataon ay muli ngang nag-ampon si Nanay Emmy. Hindi lamang sa pagkain niya binusog ang bagong ampon, kundi bubusugin din niya ang mga ito sa pangaral.
Tila naging swerte din naman kay Nanay Emmy ang pag-aampon ng mga hindi niya kaano-ano dahil bigla na lang dumami ang mga tao at establishmentong kusang nagbibigay ng basura Maraming salamat sa kanya. po dito. Napakalaking tulong ho nito para sa amin. Nakita ko ho kasi yung ginawa niyo dun sa park. Kaya yung amo namin, kinausap namin, nasa inyo na lang ibigay yung basura namin. Mas malaki po kasi magiging tulong po sa inyo para sa pagtulong niyo po sa ibang tao. Nakakabili po kayo. Nako, nagkataon lang ho na nandun ako talaga para tulungan sila. Maraming salamat po dito. Sige, balik po kayo ulit ha. Sige ho. Kylie? Kylie, di ba sinabi ko sa'yo, tigilan mo na itong bisyo na to. Masisira dito ang buhay mo. Test itong rugby na to. Ayoko, akin to! Akin to! Kailangan ko to! Hindi ko na kaya! Kailangan ko to! Ang sakit-sakit na Nanay Emmy! Kailangan ko to para makalimutan ko yung boyfriend ko! Pero hindi ito ang solusyon, Kylie. Ayusin mo yung buhay mo, tigilan mo na to. Ayusin mo yung buhay. Bitawan niyo ako! Akin to! Akin to! Akin to! Kylie. Bitawan mo ako! Pabayaan mo na ako! Hindi kita nanay! Hindi kita nanay! Pabayaan niyo na ako! Tumigil ka na! Hindi kita nanay! Pabayaan mo na ako! Gusto ko na mamatay! Sawang-sawa na ako! Gusto ko na mamatay! Kylie! Nay Emmy. Nay Emmy, sorry na po. Sorry po kung di ko po natupad yung pangako ko po sa inyo. Nay, sorry na po. Nay Emmy, sorry po. Sorry din, Kylie. Ayoko naman talagang saktan ka eh. Umupo ka nga rito. Kaya lang nagawa ko kasi gusto ko matauhan ka. Kylie? Alam mo ba kung saan ka pwedeng dalhin yung bisyo mo? Alam mo rin ba kung anong pwedeng mawala sa'yo ng dahil dyan? Ang buong buhay mo. Naiintindihan mo? Dahil alam ko yan. Pinagdaanan ko lahat yan eh. Minsan na rin ako nakaranas sa masamang bisyo. Sa sobrang pagkadesperada ko noon, naging runner ako ng pinagbabawal na gamot. Bilang pakikisama, pinilit nila akong tumikim ng droga. Nung minsan na-raid kami ng mga pulis, nagkaputukan. Ang ginawa ko, nagpatay-patayin na lang ako habang hinahabol ng mga pulis yung mga kasamahan ko. Hanggang sa nakatakas ako. Gusto ko magbago eh. Kylie, pinilit ko magbago. Pinilit ko talaga. Pero huli na eh. Marami nang nawala sa akin. Marami na. Ikaw ba? Gusto mo yun? Nahuli na ang lahat. Wala ka na magagawa. Gusto mo ba yun? Kaya Kylie, magbago ka na. Huwag mo sirain ang buhay mo. Magsalita ka, Kylie. Ano? Ano, ganyan ka na lang? Ipipilit mo na lang yung gusto mo? Kylie? 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 Kylie?
Magagamot ni Nanay Emmy si Kylie sa doktor. Mula dito ay malalaman ni Nanay Emmy na matagal na palang may tama ang baga ni Kylie. Dahil sa pagkakasakit ni Kylie, halos gawing araw ni Nanay Emmy ang gabi sa kakatrabaho. Matustusan lang niya, hindi lamang ang sariling anak, pati na rin ang may sakit na anak-anakan. Ay, Nay, baan po namin? Oo nga pala. Nakalimutan ko. Ito naman sa'yo. Dapat po. Sa'yo. Nay, ba't ito lang po baon namin? Kasi anak, bumili ako ng gamot ni Kylie. Ubus na. Hayaan mo kapag nakapag-discarte ako. Lumabas ka dito mamaya bago mag-get na sa dadagdag ang timbaon mo, ha? Ay naman kasi, Nay, talo mo pa ba ay ampunan? Ampun kayo ng ampun? Eh, wala nga tayong maayos na tirahan eh. Ano ka ba naman? Naku, alam mo anak, mabuti nga yun na tayong tumutulong kaysa tayong humihingi ng tulong sa kanila. At saka di ba meron kasabihan, the more, the merrier. O di ba masaya naman tayo sa bahay? Eh yung iba nga dyan, ang dami-daming pera. Lahat na bibili nila, hindi naman sila masaya. Ha? O, sige na, sige na. O, isa kayo dun. Masok na kayo. Bye-bye po. Salamat. Nay! Nay! Oh! Kumita nga po pala ako sa pagbabarker. Aba? Apo, eto po. Sana makatulong po to sa atin. Ako, salamat anak ha. Malaking tulong to sa atin. Salamat. Nay, doon lang po muna ako. Oh, sige, sige. Ate, magkano po? Alin dito sa paninda? Pumili ka na. Hindi po yan, ate. Yung pong lalaki sa likuran niyo. In fairness, ate, ha? Ang gwapo po. Kasama mo. Magkano ba isang gabi, ate? Hoy, hindi ko binubugaw yung mga anak ko. Ha? Pwede umalis ka na dito kung ayaw mong hampasin kita nito mga paninda ko. Ginawa pa akong bugaw nito. Ate, sorry po. Sorry po. Sorry, ate, pasensya ka na po, ah. Sorry, ate. Akala ko lang po kasi huwag niyo ko yung magalit. Pasensya po. Ay, ako nga ho pala si Felix po. Sorry, ate, ha. Teacher po ako. Pero sa ginawa ko, mukhang marami pa akong matututunan po sa inyo. Pasensya na ho talaga. Oo nga. Eh, teacher ka pala. Anong ginagawa mo rito sa park? Nagre-relax po ako. Dito po, masaya po ako. Yung kaya kong maging kung sino ho ako. Kasi sa bahay ho namin, bawal ho yung ganito. Alam niyo na, sabi nga ho nila, ang pangit daw ho tignan sa profession ko. Ako nga minsan, ate, sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ho ako pupunta. Basta magulo po. Ate, pasensya na ho talaga. Sorry ho. Tuloy na po ako, ate. Sorry. Felix, Po? pag wala ka mapuntahan, nandito lang ako. Dito kami nakatira sa park. Sige po, salamat. Salamat. Sorry po, Makikigay doon sa teacher, ah. Baba na kayo dyan. Oo nga. Sige na. Baba na. Pasok na. Okay.
Oh, ito yung mga baon ninyo. Pag sobra, bukas naman, ha? Paghati-hatian nyo na yan. Kinig sa teacher. Nag-leave muna ako sa pagtuturo, Nanay Amy. Sasamantalayin ko muna itong pagbabakasyon ko sa inyo para makapag-isip-isip naman muna ako. Alam mo, anak, basta kung ano man yung desisyon mo, nakasuporta kami sa'yo. Alam kong masama pa rin ang loob mo sa akin. Pero kailangan kitang makausap. Meron akong importanteng sasabihin sa'yo. Wala na si Ernesto, Emily. Patay na siya. Nanay Amy, sino yung Ernesto? Yung una kong asawa, pero matagal na kami hiwalay. Pupunta ka ba, Nay, sa burol niya? Sandali lang tayo. May sisilipin lang ako. Salamat, Emily. Joseph. Jericho? Kailan ba yung mga anak ko? Ernesto, parang awa mo na. Nakikiusap ako. Ibigay mo sa akin yung mga anak ko. Parang awa mo na. Magbukay sa akin yung mga anak ko. Kung gusto mo umalis at iwan ako, mag-isa ka. Pero akin ang mga anak ko. Naintindihan mo? Joseph! Jessica! Anak ko! Joseph! Jericho! Mga anak, pwede ko ba kayo makausap? Pwede ba? Huwag mo kaming tawaging anak. Matagal niyo na akong tinapos ang pagiging ina niyo sa amin mula nung inabandon niyo kami. Anak, parang awa niyo na. Bigyan niyo naman ako ng pagkakataong magpaliwanag. Di mo na kailangan magpaliwanag. Dapat nga hindi ka na nagpunta dito eh. Lalo na't ikaw ang una nang iwan kay tatay. Oo, inaamin ko. Ako yung una nang iwan sa tatay niyo. Dahil simula pa lang sa pilitan niyo yung pagsasama namin. Ginahasa niya ako. At saka bata pa ako noon. Lahat ng gusto ng tatay niyo, sunod-sunuran ako. Kasi, yun pala, ginayuma niya ako. Nung nadiskubre ko at natauhan ako, umalis na ako. Dahil ayoko naman na sa pagsasama namin, puro galit na lang ang nararamdaman ko. Kaya pati kami. Kaming mga anak mo, dinamay mo sa galit mo kay tatay. Hindi. Kaya pinabayaan mo na rin kami sa kanya, ganun ba? Hindi totoo yan. Hinanap ko kayo. Hinanap ko kayo. Hindi totoo yan. Siguro hindi nyo lang matandaan kasi bata pa kayo eh. Ilang ulit ko kayong binabalikan nun. Inilipat kayo ng eskwelahan. Inilipat din kayo ng tirahan. Inalayo kayo sa akin ng tatay nyo. Iniwas niya lang kami sa'yo. Dahil ang sabi ng tatay, nag-a-addict ka raw. Halos mabaliw ako nun eh. Dahil wala kayong dalawa. Kaya naligaw ako sa masamang bisyo. Pero pinilit ko magbagong buhay. Kaya bang pinili mong magbagong asawa? At tuluyan na rin kalimutan kami? Hindi totoo yan. Akala ko... Tama na ho!
Tama na ho pakakatwiran nyo. Ayaw na ho namin marinig ang sasabihin nyo. Kasi para sa amin, matagal na hong patay ang ina namin. Jericho! Dalawang batang pulubi ang makikita ni Nanay Emmy na pag-alagala sa lansangan. Nang malaman ni Nanay Emmy na ulilang lubos na ang mga bata, hindi na uli ito makakapagpigil, inampun din niya ang mga kawawang bata. Halika dito. Ikaw, Nano, Bento. Diba, sinabi ko sa inyo na huwag kayong mamamalibos? Ha? Kaya ako nga kayo kinupkup eh. Hindi na kayo ngayon namamalibos. Ha? Huwag matigas ang ulo ninyo. Alex! Alex! Halika! Halika nga. Ikaw talaga? Bakit nandito ka? Akala ko nasa eskwelahan ka. At namamalimos ka pa? Hindi mo sinabi sa inyo, dapat ako magtatrabaho? Ha? Baka akala ng ibang tao dyan, pinagkakakitaan ko kay mga anak ko. Ha? Ano mo? Inay, gusto ko lang naman po sa anong... At sumasagot ka pa? Sumasagot ka pa? Ha? Ha? Hindi ko po yung iba sa inyo eh. Mas mahal niyo pa po yung ampon kaysa sa akin. Alex! Alex! O kayo, uwi na! Uwi na! Uwi na! Sigurado ba kayo hindi nyo talaga nakita si Alex? No, hindi eh. Tinatanong ko na nga siya. Hindi ba pwedeng tulungan niyo akong hanapin si Alex? Wala ba talaga doon sa park, sa palengke, o kahit saan? Tulungan niyo akong hanapin yung anak ko. Yes, Sige po, Sige ho, Nay. Kami ho ni Ed, maghanap po kami sa palengke. Kayo. Sige. Nay, kami po sa plaza. O yun. Sige, maghiwalay tayo, ha? Ingat kayo. Tulungan na lang tayo. Hanapin natin si Alex, okay? Po namin sa kabilang kanto. Oo. Sige. Sige po. Sana hindi ko sinaktan si Alex. Hindi ko napagbuhatan ng kamay. Hindi ko naman kasi alam na nagsiselos na to sa iba kong ampon. Eh, kasi Nay, ang hindi ko naman maintindihan kung bakit kailangan mo pa mag-ampon samantalang may mga anak ka naman. Bukod dun sa pangalawa mong asawa, meron ka din mga anak dun sa una mong asawa. Yun na nga ang dahilan. Yung mga anak ko dun sa una kong asawa, parang pakiramdam ko, ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanila. Kaya, para makabawi na lang ako, nag-aampon ako. Pero kahit 1,000 o kahit sino mang lahat ng tao ampunin ko, parang kulang pa rin. Lalong-lalo na ngayon. Ayan, meron na namang anak ko na may sama ng loob sa akin. Ayoko na talaga, Felix. Ayoko na madagdagan yung mga anak ko na merong sama ng loob sa akin. Ayoko na. Alex! Alex! Alex, sandali! Anak ko yan! Anak, halika! Saan ka pupunta? Sandali lang ho, teka lang po. Taga-DSWD po kami. Nakita po namin si Alex na pakalat-kalat sa lansangan. Kung kayo nga po ang ina niya, bakit niyo siya pinababayaan? Hindi. Nagkaroon lang kami ng konting hindi pagkakaunawaan. Hindi ba, anak? Huwag niyo kunin anak ko to. Eh, paano yan? Mukhang ayaw nang sumama sa inyo ng anak niyo. At ayaw din po sa
pagsisiyasat namin, eh wala pala kayong permanenteng tirahan at maayos na hanap buhay. Alam niyo ho, may kapangyarihan ng DSWD na kunin sa poder niyo ang anak niyo kapag unfit kayo bilang magulang. Sige na, ipasok na yung bata. Ika na. Huwag niyo kunin yan ako! Anak ko to! Anak, magsalita ako! Huwag niyo kunin yan ako! Anak ko to eh! Anak! Sir, hindi niyo pwedeng kunin si Alex kay Nanay Emmy. At sino naman kayo? Ilan lang po kami sa mga anak at anak-anakan po ni Nanay Emmy. Kuya! Oo, sandali lang muna, sandali. Sir, siguro po, sapat na preba na ho ito na hindi po mapabaya, kundi matulungin at mabait na nanay po si Nanay Emmy. Nakita niyo naman po. Kaya ikaw, Alex, alika dito. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Gusto ko lang sabihin to sa'yo na dapat magpasalamat ka kasi napakabait ng nanay mo. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Kaming lahat nakikiamot lang, nakikilimos lang sa pag-ibig ng nanay mo. Ikaw napakaswerte mo. Sambukan na po ito. Sali ka na umuwi ka ba? Kami mahal kayo. Kami mga kapatid ko, Kuya Alex. Sino? Anong gagawin ninyo na? Saan nyo na lang yung bata, misis, ha? Huwag na yung pakalat-kalat sa daan. Sige na. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Halika na, Alex. Halika na, Nay. Sir, maraming salamat po. Tagaan yung bata. Salamat po. O mga anak, kain ng kain, ha? Ako, masarap yung pagpag na ginawa kong adobo na maraming sili. Kaya naman po, Nay. Ano, Nay? Kylie, Kylie, kumain ka na. ba't hindi ka kumakain? Kumain ka na. Paano ka gagaling niyan? Oo Sarap-sarap nga. yung adobo ninyo. Sige na, buso-busin mo na yan. Magtira naman kayo. Ano? Kylie, bigyan niyo kaya ng manok. Bahala Tay, ka. gusto niyo bang makisalo sa amin? Kaya pa ba? Oo, Tay, meron pa naman. Halika. Tayo, pupo kayo. Oh, halika dito. Kukuha ko Hello, ng kaya po. plato. Ay, oh. Kasi pa. Ako sa'yo na yan, Kylie. Oh, ito tayo. Kain na po. Saluhan niyo na yan. Sige, kain lang. Ano ka na, Nay? Ano po ang pangalan ninyo, Tay? Toto. Kahit mas matanda kay Nanay Emmy si Tatay Toto, ay inampun niya rin ito. Dito nila napag-alamang lumayas pala si Tatay Toto sa kanilang pamilya dahil sa pakiramdam nito'y wala na siyang pakinabang. Sa piling ni Nanay Emmy, muling makakaramdam ng sigla si Tatay Toto. Hinuhuli pa kayo di ba? Opo. Pag kayo nakatira sa saan-saan lansangan. Wala akong pakialam kung ano man ang kunin niyo sa mga gamit namin. Yung kalakal ko lang para sa mga anak ko dahil nag-aaral yan. Para sa mga anak ko po yan. Kung lilipat ka, sabi niyo gano'n, yung bahay ng kapatid ko, sige, pakiusapin natin. Na upahan mo na lang, bahala na yung down payment. Bilangin niyo yan maigi, ha? Dahil sa patuloy nilang pagtutulungan sa pangangalakal ng basura, nakaipon sila ng sapat na perang panghulog sa isang maliit na paupahan. Kylie! Kylie! Emmy! Emmy! Tay, Emmy! 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 ano, Tay? Si Kylie! Si Kylie! Nangyari kay Kylie. Si Kylie! Ano ba nangyari, Tay? Halika! Si Kylie! Nay, bakit ho? Ay, dyan lang kayo. Dyan lang kayo. Parang pagod ka ba? Ha? Hindi. Ganda pa. Pasok na. Pasok na kayo. Kumain na Kung gusto magmerienda, pasok na. Ayun na. Yung iba maligo na. Tsaka huwag na kayo magkalatsa, huwag na kayo magpasaway kay tatay. Alam mo, sa pagkawala ni Kylie, parang nawalan din ako ng tunay na anak. Hindi na tayo kompleto.
May sasabihin pa kayo sa akin? Nanay Emmy, magpapaalam na rin sana kami ni Tintin. Sa Maynila na rin muna kami titira. May nag-alok ko kasi ng magandang trabaho sa amin dun. Sayang naman ho yung oportunidad kung di namin susunggabin. Sige po, mauna na ho kami. Baka mahuli pa kami sa biyahe, Nay. Sige. Maraming salamat, Nay. Parati kayong dadalaw, ha? Ingat kayo, ha? Diyan naman kalimutan si nanay. Ay, makakalimot lumalaw. Dito lang ako parati, ha? Ingat kayo. Ingat kayo. Ito na yung dali. May chichika ako sa'yo. Nga pala, medyo mapapadalang na pagpunta ko dito. Kasi nalipat na ako ng medyo malayong division school. Pero at least, di ba, okay na yun kasi makakapagsimula na ako ng bagong buhay doon, Nay. Tsaka doon sa lilipatan ko, tanggap nila ako. Di ba yun ang sinabi mo? Di ba yun yung importante? Aalis ka na ba ngayon? Hindi pa. Hindi pa. Ano yan? Kain na tayo. Pagkatapos nila, ikaw naman ang aalis, Tatay Toto. Kailangan eh. Nabalitaan ko may sakit yung isa sa mga anak ko. Baka kailangan nila ako. Bakit ganun tayong mga magulang? Kahit meron tayong tampo o sama ng loob sa mga anak natin, bakit ganun? Hindi natin sila kayang tiisin. Tapos sa mga anak natin, madalas tayong binabaliwala. Emmy, alam ko, nararamdaman ko, nagtatampo ka sa ibang mga anak-anakan mo dahil hindi ka na nadadalaw dito. Emmy, kung sa mga anak natin, dumarating ang oras na iiwan tayo, yung pa kayang hindi natin kaano-ano. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pag-aampon nang hindi ka na nasasaktan sa huli. Nasasaktan? Di naman, Tatay Toto. Siguro nalulungkot lang. Kasi itong mga ampon na sinasabi mo, sila mismo yung nakagamot ng sugatan kong nakaraan. Hindi kita maintindihan. Kasi nung bata ako, para na rin ako naging ampon. Nung bata ako, masyado akong pasaway. Sakit ako ng ulo ng nanay ko. Hanggang sa namatay yung nanay ko. Doon ko lang nalaman na hindi ko pala siya tunay na ina. Nakinupkup niya lang ako at inaruga. Kasi alam niyang anak ako sa labas ng tatay ko. Namatay siya nang hindi man lang ako nakapagpasalamat. Kaya itong pag-aampong ko, ito yung pagpapasalamat ko sa kanya. Na kahit hindi niya ako kadugo, minahal niya ako. Sa pag-alis ni Tatay Toto, ay isa-isa na ring mag-aalisan pa
ang ibang mga ampon ni Nanay Emmy. Sa kabila nito, patuloy pa rin sa pag-aampon si Nanay Emmy. Saan kaya yung mga batang yun? Wala dito. Saan na pa pumunta yung mga yun? Baka kinalimutan na ako, ah. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, Nay, wish na po kayo, Nay. Salamat. Happy birthday po. Salamat. Akala ko nakalimutan niyo na ako, eh. Salamat, ha. Maraming salamat sa inyo. Happy birthday po, Nanay Emmy. Salamat. Salamat. Akala niyo ho, makakalimutan namin, no? Siyempre, hindi. Lahat ng aral at pagtuturo niyo sa amin, hindi namin makakalimutan. Tama. Kasi para po sa amin, kahit hindi man po kayo ang tunay naming nanay, kayo pa rin po ang the best. At kayo pa rin po ang natatangi naming ina. Mahal na mahal po namin kayo, Nanay Emmy. Happy birthday po. Salamat. Teka, Nay, huwag ka na umiyak. Ano ba naman to si Nanay, ha? Di pa po tapos yung surpresa namin sa'yo. Sandali lang po, ah. Sige po. Mga kuya! Labas na kayo dyan. Happy birthday, Nay. Tay, happy birthday na eh. Birthday na eh. Nay, patawarin niyo ho kami. Kung hindi kami kinausap ni Sir Felix, hindi po namin malalaman kung gaano kayo kadakila. At alam mo, Nay, proud na proud kami sa'yo. Mahal na mahal ka namin, Nay. Mahal na mahal ka namin. Ano, Nay? Birthday mo. Salamat. Happy birthday. Ako naman! Salamat, tatay. Happy birthday! Salamat. Wala akong plano magulo. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo sa lahat na nagawa kong kasalanan sa'yo.
At ano na sa anak natin? Halika, Al. Ito yung mga anak mo. Ay, ito yung tatay niyo. Ay. Nandito na tatay, no? Ha? Tatay. Oh, halika na. Kumain na tayo. Painitay natin. Kita na tayo. Yan. Kain na na. Kaya pa tayo dito eh. Oh, pila kayo ha, pila. Nay, nag-usap po kami ni Jericho at napagkasunduan ho namin na pagbalik namin dito, isasama ho namin kayo sa bahay. Kung gusto niyo ho, pati po yung iba naming kapatid, isasama din ho namin. Naku, mga anak. Maraming salamat at tinanggap niyo na ako. Pero kahit gustuhin ko man sumama sa inyo, maraming taong nangangailangan sa akin dito eh. Pero pwede din naman kayong bumisita sa akin. Alam niyo naman na ito na yung bahay ko. Ito na yung pamilya ko. Kasama ng mga anak ko sa dugo at anak ko sa puso. Pero salamat, mga anak. Salamat. Sige po. Halika na. Kumain na kayo. Kain na. Halika na. Kumain na tayo. Oh, sige. Ayan, kain na. Kain na. Uy, sarap ah. Sige po, sige po. Bakit ba? Ano bang naiisip mo para sa kanila? Ano bang nais mo sila maging? Saan sila tutungo? Ano yung naiisip mo? Gusto ko po kako, kahit makapag-aral lang kayo ng maayos ka kung ganon. Oo. Huwag ayaw ko na yung mapunta kayo sa nakikita natin, may mga nagra-rugby. Ako, kahit tsinelas ko, wala. Nakikita nyo. Kung may mapulot ako, ipatatahi ko, makakapag-tsinelas ako. Ngayon, mas maganda ba ang kalagayan nyo ngayon? Yung mga alaga ko po ngayon, may... Ilan na lang sila, ano? Ilan na lang? 4 na lang po. 4 na lang sila, okay. 4 na lang so po mag-aanggaang na lang ang pangangalakal mo, kukunti na lang kumakain. Isang kilo po yung sasaing namin. Oo. Kung minsan, di na po sila mag-aapon na ng gabi. Yun Pero po. Emmy, alam mo, bilib ako sa'yo. Saludo ako sa'yo. Saludo ako sa'yo sa lahat ng hirap na sinuong mo para lang mabuhay mo ang iyong mga anak. At makatulong ka pa sa kapwa. Ang aming iiwan sa'yo ng magpakailanman, eh sana nga ang Panginoon ay kasihan ka at bigyan ka ng maraming blessing, maraming grasya para kung ano yung kanaisan mo sa buhay mo at sa buhay ng mga anak mo ay talagang marating ninyo. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Salamat. Isinalarawan sa atin ni Nanay Emmy na tayo ay may kakayahang magmahal. Hindi lamang ng ating sarili at ng ating mga kadugo, kundi pati na ang mga nilalang na hindi natin kaano-ano. Ayon nga sa kasabihan, ang puso raw ay nakakadama ng mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi naiintindihan ng utak. Sana'y patuloy tayong magtulungan at magbigayan, lalo na sa mga panahong ito. Higit sa lahat, dapat nating buksan ang ating puso at lawakan ang ating isipan upang manaig ang pag-unawa at pagmamahalan. Ngayon, bukas at magpakailanman.